Ano ba yung pinag-usapan nila dito? Yung pinag-usapan nila dito mga kabats natin ay yung i-damage control, yung ginawa ni Raffy Tulfo sa akin na death wish, kung saan nagkaroon ako ng mga death threats. Okay? Ngayon, parang ang ini-imply nila dito, parang libelous yung ginawa ko, cyber libel daw. Pwede daw ako pwede daw ako nag-commit ng cyber libel. Ngayon, kung yun ang gusto nyong puntuhin, na pwede akong kasuhan dahil doon sa ginawa ko na yon, ito yung, kaya nga sabi ko, una-una pa lang, parang cyber libelception, no? Kayo naman, kapag ini-impute nyo na ako ay nag-commit ng isang crime like cyber libel, kahit hindi ko nga ito kinumit, pwede bang kayong dalawa din ay makasuhan ng cyber libel? Kita mo unang katangahan niya dito. Nakarinig ho ba kayo doon sa dalawang nagsasalitang abogado, yung dalawang magaling na abogado ng pangalan niya? Hindi. So parang sinasabi nito, pag kayo ba ay sinasabi niyong ako ay libelous, at kayo nagkamali, maari ko ba kayong kasuhan ng cyber libel din? Parang gano'n ang sinasabi ni Libayan. Wala na naman yung basic elements na kailangan Ano yung basic elements na kailangan? Pangalan. Pinangalanan ka ba? Ano ba to si Libayan? Libayan talaga yung yung basic knowledge mo. Kung ako sa'yo, mag-review ka uli. Mag-review ka uli ng criminal law. Pumasok ka doon kay Tikson. Kay Professor Attorney Tikson. Kasi mukhang nakalimutan mo na. Basic yan Kailangan identifiable. Anak ka ng weting, oo. Kasi nga, ipapaliwanag ko sa inyo, na yung mga sinasabi nyo dito ay hindi tama. Hindi daw tama. Okay? Sige, anong palusot niya? At pati dito, kay Attorney Tikman, hindi buo yung konteksto na binibigay nyo. Sige, anong palusot? Mga kabarsa natin, unang-una, may mga nasabi daw si Raffy Tulfo doon sa discussion na yon. Ngayon, ang ipapalabas nila, yung sinabi ni Raffy Tulfo na yun, walang tinutukoy na tao. Tapos ipapanood lang itong video na ito without any context at all. Tapos sasabihin nila, mga kabatas natin, na inako ko daw yung death threat. Oh my goodness. Unang-una, mga kabatas natin, ito point niya. I received death threats because of that and I can prove it. Pero alam niyo mga kabatas natin na ang tawag ko sa ginawa ni Raffy Tulfo sa akin ay death wish. Yan, death wish daw. Okay. So doon pa lang mga kabatas natin, mali na yung sinasabi ng dalawang abogadong ito. Na ano? Even if I will show you, mga kabas, kasi nakalagay dito usapang death threat, libel at cyber libel. Magiging liable daw ako, parang yun ang sinasabi nila, ng libel at cyber libel, ginagamit yung mga videos ko, mga kabas natin, kasi sinasabi ko na si Raffy Tulfo ay nag-death threat sa akin. When in fact, tingnan nyo mga kabas natin, punta tayo doon sa mga kasi tanong sa akin ng mga tao yun death threat ba yan, attorney? Ang sinabi ko, death wish. Yan. Kaya tignan niyo yung mga title, mga kabatas natin, ng mga videos ko. Tapos sinasabi nila, gumagawa daw ako ng maraming videos. Kung saan, sinasabi ko daw na nag-death threat sa akin si Raffy Tulfo. Ayan daw yung kanyang... Epekto ng death wish. Yan yung title. Epekto ng death wish ni Raffy Tulfo sa kanyang mga followers. Si Fabri at ang pag-downplay sa death wish ni Raffy Tulfo kay Attorney Libayan. Sa madaling salita, ang palusot ni Libayan, hindi naman daw niya sinabing death threat. Ang sinabi niya, death wish. Kasi pag death threat, pwede nga naman siyang makasuhan doon ng libel. Kasi parang sinasabi niya, nag-death threat daw si Tulfo. Ang palusot niya, hindi ko sinabing death threat. Ang sinabi ko, death wish. Ang death wish ay hindi po makukonsider na krimen dahil ay hindi naman ito wish mo lang Hindi mo naman sinabing tinitreat mo siya. Okay? So, hindi siya pwedeng kasuhan ng libel. Okay? Ito. Para naman makita natin. Ito yung unang araw
ng reaction niya, yung video niya. Sa bibig niya mismo nang galing ito ha. Pakingge. Ito yung ano eh, yung iiyak na siya eh. Konti na lang iiyak na, bibigay na siya dito eh. Panoorin niyo ito ha. Right. Yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, itong si Raffy Tulfo, dito sa Wanted sa Radyo, full episode, October 3, 2023. Kanina lang mga kabatas natin, nagsabi siya o nagbitaw siya ng mga salita patungkol sa akin. Ito nga ho yung video niya. Ito mga kabatas natin, sinabi niya nga dito, mga kabatas, may mga binanggit siya dito mga kabatas natin na salita na tataob ako sa sabog at padadalhan niya daw ako ng bulaklak mga kabatas natin. Naalala nyo kanina, sabi niya, hindi ko naman inako. Parang ganun, tas tumawa pa siya, di ba? Hindi ko naman inako. Hindi niya inako, ito na mismo yung una niyang video. Ano sinasabi niya? Tataob ako. Tataob ako. Inako mo, ikaw yun. Sinabi mo, ikaw na yun. Sa sabog at padadalhan niya daw ako ng... Ako. So, inako mo. Tama, mali. Di ba nung una, tinawanan niya pa, hindi ko naman inako. Ngayon, sinabi mo sa una mong video na sinabi ni Raffy Tulfo na tataob ako o aano ako. O di ikaw yun, inako mo. Wag kang wag nga ako. Bulaklak, mga kabatas. Alam nyo, hindi ko naman talaga pinapanood siya ng live noon. Naks, hindi ko daw pinapanood ng live. Sino maniniwala sa'yo? Obsessed na obsessed ka sa lahat na sinasabi. Lahat topic mo. Hindi mo pinapanood ng live. Eventually, tumawag sa akin si Naricul. Tumawag yung mga kamag-anak ko. Kunwari, hindi pa niya alam, tumawag lang sa akin mga kamag-anak ko, mga vloggers. Maraming nag-message doon sa Maraming nag-message na stress na siya, Sasabog na yung niya, Dako, baka sabihin na, nagtetreat na naman ako. Iiyak na siya, Grabe, Nag-threat nga sa buhay ko itong si Raffy Tulfo. Nag-threat nga. Itin natin. May mga nagtitext sa kanya, sinabi niya, nag-threat nga. Nag-threat nga sa buhay ko itong si Raffy Tulfo. Nag-threat o nag-wish? Mga kamag-anak ko, kaibigan, nag-message. Maraming nag-message. Marami daw kamag-anak niya nag-message na gano'n. So yung kamag-anak daw niya nagsabi na nag-threat nga. Ang tanong, sinangayunan niya ba o hindi? Ulitin natin para malinaw. Sinabi daw ng mga vloggers o mga kusino man, kaibigan niya, mahal niya sa buhay, tinawagan daw siya at sinabi nila na nag-threat nga si Raffy Tulfo sa akin. Ibig sabihin, galing sa iba. Galing sa iba, Ang tanong, sinangayunan mo ba? Antay natin, panoorin natin. Doon sa maraming nag-message na nag-threat nga sa buhay ko itong si Raffy Tulfo. Okay. Mga kabatas, na-late din ako kasi actually ngayon ginagawa ko pa rin kasi may hearing ako bukas mga kabatas natin. Ngayon dahil sa threats na natanggap ko dahil sa ginawa ni Raffy Tulfo na ito, ang dami na hong... dahil nga sa threat na natanggap ko dahil sa ginawa ni Raffy Tulfo, hindi daw threat yung sinabi niya, wish. Dahil nga sa threat na natanggap ko, dahil saan? Sa sinabi ni Raffy Tulfo, hindi wish threat. Although, pwedeng may lusot siya dyan. Sabihin niya, yung threat na natanggap niya ay hindi galing kay Tulfo, galing sa iba.
Pero sinasabi niya na nakatanggap siya ng threat because of sinabi ni Rapi Tulfo. Tuloy. Threats na sinesend ho dun sa mobile number namin. Tapos sa email din. Kaya ngayon, kailangan ko gumawa ng manifestation tsaka motion sa korte na kung pwede video conference ang palusot niya, kasi may kaso daw siyang ina-attendan ngayon, baka daw pwedeng video conference na lang kasi nga may nag-threat daw sa kanya. After the video of Rafi Tulfo. Okay? So, medyo, ano pa yon? Medyo, sige, lulusot pa yon. Ika nga, bakit? Hindi mo naman sinabing direkta na tinret ni Tulfo ikaw. Lulusot pa yon. O sige, antay natin. Ang pag-attend ko sa, sa hearing bukas kasi nga ho, dito sa nangyari na ito, mga kabats natin na ginawa ni Rafi Tulfo. Kaya pagpasensyahan nyo. Ito na. Yung sa talagang sinabi niyang direkta. Okay? Kasi tandaan natin, dalawa yung sinabi niyang threat. Threat, una, na natanggap niya sa mga kaibigan niya at mahal niya sa buhay. Na sinabi daw na si Tulfo nag-threat sa kanya. Hindi pa niya sinasang-ayunan yun. Although, parang sinang-ayunan niya na kasi sinasabi niya ngayon na nilalakad niya sa korte na kung pwede, wag na lang siyang umappear doon sa case na ina-handle niya kasi nga daw may mga threat na siyang natatanggap. Okay? So wala pang direkta na sinasabi niyang si Tulfo ay nag-threat sa kanya. Pero ito na yung ending. Pakinggan ninyo. Yung bang sa sobrang gigil na kumbaga, Shari, ba't tuwan-tuwa ka, Shari? Ginawa na lang mission sa Yan, ba't tawang-tuwa ka, Shari? Tignan nyo. buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na. Pati yung sabog na yan, mga kabatas natin. Yung gigil. Sumasabog ba yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba. Baril. Pag sumabog ang baril, wasak yun. Hindi sumasabog yung pumuputok yun. Eto ha. Eto, pakinggan nyo. That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. Sinasabi niya, that is a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. Sino nagsabi nun? Si Tulfo. Handang magpadala ng bulaklak. That's a death wish. Kasunod. That's a death threat. Case closed. Sa una niya sinabi, that's a death wish. Yung pagbibigay niya ng bulaklak daw ni Tulfo. That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. Ano pa aside from death wish? Ano pa yon? That's a death threat. Marami pa siyang video na sinunod. Di ba? Marami pa siyang sinunod after nito. Pero dito pa lang, wala na. Huli ka. Sabi, huli ka, Balbon. Totoo yun. Ulitin natin ha. Baka sabihin nyo hindi eh. Ito, pakinggan nyo. Ang tinutukoy dito yung pinlay ni Rafi Tulfo na pagsabog. Alit. So, makikita mo yung gigil talaga. So, darating yung time, baka sumabog na. Pati yung sabog na yan, mga kabatas natin. Yung gigil. Sumasabog ba yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba. Baril. That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. That's a death threat. Sabi, Sir, pa-object lang po. Hindi po lahat binibigyan ng bulaklak gusto mamatay. Bakit yung jowa o asawa o magulang mo binibigyan? Iba namang usapan to. Kasi nasabi dito yung sinabi ni Tulfo. Ngayon, baka sabihin ninyo, kasi may cut yun. Hindi, kaya ko lang kinat yun kasi mahaba pa yung sinabi niya. Pero eto, papakita ko na lang yung buo. Baka kasi sabihin ninyo, pinutol eh. Wait lang ha. Pakita ko na lang sa inyo yung buo. Saan na yun? Eto. Ito yung buo na yun ha. Alright. Wait lang yan. po. Magandang araw mga kabatas natin at welcome
sa isa ng live stream. Mga kabatas natin, itong si Raffy Tulfo. Ending part. Dito sa Wanted sa Radyo. Sa ending niya kasi sinabi yun. October 3, 2023. Okay. Kanina lang, mga kabatas natin. Ayan. Ang haba kasi ng post niya dito, nakakairita eh. Ito, walang cut to, buo to. Stress na siya dito yo. Natataranta na si mama Yung konteksto nito makikita nyo naman eh. Nag-uusap sila tungkol kay Fabri. Nag-uusap sila tungkol sa akin na ito. Not now. Okay. Kausap niya yung anak niya. Yeah. Ito, okay, mga kabatas natin, lipat tayo sa kabila. Ay, mali. Sorry. Ang tagal kasi ng post nitong... Hindi pa yan, mga kabatas natin. Ito. Yan. Makakampi. Makabalang isang araw. Tumaob na lang. Wag naman. Hindi. Shari, ba't tuwan-tuwa ka, Shari? Ginawa na lang mission sa... Yan ba't tawang-tuwa ka, Shari? Tignan nyo. Buhay, yung magalit. So, makikita mo yung gigil talaga. Ayan, so, darating yung time, baka sumabog na. Okay. Pati yung sabog na yan, mga kabatas natin. Yung gigil. Sumasabog ba yung gigil? Ano bang sumasabog? Bomba. Baril. Sumasabog ba ang gigil? Matagal. Sumasabog ba ang gigil? Ang tagal magsalita. Baril. Bomba. Yun ang sumasabog. Hindi pa yan, mga kabatas natin. Sa puso. Atakihin. Ako naman handa magpadala ng bulaklak. Isn't that a death wish to someone? Ako naman handang magpadala ng bulaklak. He's wishing me to die. He's wishing me to die, mga kabatas natin. At saka Alfredo Palita, kung may respeto ka sa sarili mo, alam mo kung ano ang ibig sabihin ng puon mo dito. Ito pakinggan nyo. Ang haba kasi. That's a death wish. Ako handang magpadala ng bulaklak. That's a death threat. Walang poso yun, walang cut. Diba? Ang linaw ho, sabi niya. That's a death wish. Handang magpadala ng bulaklak. That's a death wish. That's a death threat. Wishing is not a crime. Kaya nga tama naman po yun. Pero ito sinabi niya Sinabi niya death threat Di ba? Ang haba ng ano niya dito, post niya dito. Nakakaawa na. Sobrang stress niya at talagang konti na lang bibigay na yung puso niya. Talaga nga namang ayun na, nasabi niya na nag-threat nga. Ay, nako. So, yung kanyang sinasabi na death wish lang ang sinabi niya ay isang malaking kasinungalingan. Ang talagang sinabi niya ay death threat din. Aside from death wish, sinabi niya death threat din. Okay? So, malinaw na malinaw, huli na naman si Libayan na nagsisinungaling siya sa palusot niya na ang sinabi niya ay death wish lang.
death threat din ang sinabi niya. Malinaw? So sana ho, wag ho tayo magpapaloko sa mga ganyang klaseng pautot. Kasi siguro, ewan ko feeling ko, nagkamali siya ng bitaw na death threat. Nasabi niya death threat eh. Ngayon, sinabi nila Attorney Villamor at saka yung nagtuturo, Tikman, na sinasabi na yan ho ay maaaring cyber libel. Kaya tuloy, binawi ni Libayan. Hindi ko sinabing death threat. Death wish lang ang sinabi ko. Oh, ang problema may video na sinabi niyan, that's a death threat. That's a death threat. Ang layo naman po ng wish a threat. Ha? Sabi niya, yung pagbigay ng bulaklak, that's a death threat. Mali pa. Sakit sa bangs talaga to si Libayan. Yung ang pagbigay ng bulaklak, hindi nga yung death threat eh. Grabe, no? So, alam nyo na. Alam nyo na kung anong klaseng abogado ito si Libayan. Sa kayo maniniwala doon sa profesor, sa gumagawa ng review, at sa isa pang abogadong maraming naipanalo at talaga nga namang kilala sa industriya ng mga abogado, o dito sa isang abogado na ang alam lang mag-vlog. Tapos mali-mali pa sinasabi. Alam mo ako, I have a wish for you, Libayan. Ako sa totoo lang. Oh, wish to ha, hindi to threat. Wish. Wish. Malinaw ha. Ako sa iyo, Libayan, ang wish ko sa iyo, tumigil ka na sa pagbablog kasi lumalabas yung laman ng utak mo eh. Minsan, sablay. O kadalasan. Kadalasan, sablay yung sinasabi mo. Kung sabi nga nila, less talk, less mistakes. Kung hindi ka mag-vlog, wala kang mistake. Kung mag-vlog ka araw-araw, di araw-araw ka rin magkakamali. Ganun lang kasimple yun. Di ba? Ganun lang o kasimple yun, Libayan. Less talk, less mistake. So stop talking. Para hindi ka ngayon magmukhang sorry pero nagmumukha kasing wala kang alam eh sa batas. Oh, sabi nito, nung sinabing sumabog death wish tapos yung mga padala ng bulaklak naging death threat, kabilis magbago ng isip. Hindi, alam mo, naintindihan ko si Libayan dito eh. Sa totoo lang, naintindihan ko, na-stress siya. Na-stress siya, naiyak siya, napraning siya. Akala niya talaga threat. Kasi sinabi niya eh, that's a threat. Sabi niya, di ba? Ayun na sinabi niya oh. Ang linaw na sinabi niya sa ending. Oh, pagpadala ng bulaklak, that's a death wish. That's a death threat. Inulit pa niya. Di ba? Inulit niya. Galing sa kanya. Sa video niya galing yun. Hindi ho galing sa akin yun. Galing sa video niya yun. Pinakita ko yung buo kahit ang haba-haba. Kawawa naman yung mga taga-sunod nito ni Libayan. No? Kawawa. Ay nako, kawawa naman. Sana naman ewan ko ba kung anong pwedeng dito, gawin dito kay Libayan. Kawawa lang siya kung ako sa kanya. Yung pagkatalo mo sa debate, yun ay senyales na ho. Senyales na ho na tumigil ka na. Hindi totoo yung pagkatalo mo sa debate, senyales na po yun na i-down mo na yung page mo, yung channel mo. Kasi doon pa lang, mali ka na. Sino pang maniniwala sa'yo? 3-0 ka? Sa debate pa lang yan. Paano pa sa korte? Eto na lang, tanongin ko kayo. Simpleng tanong lang mga kababayan. Mga kababayan, kayo ang sumagot sa tanong na ito ha. Simplihan ko lang. Okay, simplihan ko lang. Kung kayo may kaso at kayo ay nangangailangan ng abogado, pupunta ba kayo sa isang abogadong
Doon pa lang sa debate, talo na. Kukunin nyo ba ang isang abogadong talo sa debate para ipaglaban ng inyong buhay sa korte?